All of you are amazing. Everybody are amazing. Sabihin niyo, good morning. Good morning. Holy Spirit. Holy Spirit. Take over. Take over. In my heart. In my heart. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Okay, raise up your hands. Purihin ng Diyos, amazing. Amazing grace. Amazing grace. Praise the Lord. Raise up your hands. All of us are amazing because Jesus Christ is in us. He is amazing. Praise the Lord. Romans chapter 5 from verse 12 and following verses. Romans chapter 5 from verse 12. It says, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin. And in this way, death came to all men, because all sinned. For before the law was given, sin was in the world, but sin is not taken into account when there is no law. Nevertheless, death reigned from time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern of the one to come. But the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Again, the gift of God is
not like the result of the one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation. But the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. The law was added so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. My dear brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. Purihin natin ang Panginoon. Isa, dalawa, tatlo. Purihin po natin ang Panginoon. Our topic for today is about grace. Sabihin niyo grace. Grace. Sabihin niyo grace, is greater. Because it is the basis of our justification. Amen ba? Amen. Higit na mas greater. O, ano ba sa Tagalog yung greater? Higit na kung sa ano, mahalaga or higit na kailangan o greater, malaki. No? Higit ang grace because it is the basis, batayan, basis of our justification. Justification, it means, justify. Justify, it means, pinawalang sala. So, ang pinawalang sala, yung mga tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Yung mga pumalakpak ngayon, ang pagkaya. Sabi ng definition in the Bible Dictionary, grace is unmerited God's favor or unearned favor of God. Ito po yung favor ng Diyos sa atin, hindi tayo ang gumawa, ni isa man ay wala tayong ginawa. But it is favor for all of us by God. So it is unmerited or unearned favor of God for all who believe in Him. Amen. Amen. Also, grace is the qualities of God's character. It is the qualities of God's character by which He shown Himself, pinakita niya kanyang sarili, yung compassionate, accepting, and generous
to sinful human being. Amen. Yung pong pagpapakita ng Diyos, na kanyang katangian, na siya ay Diyos na compassionate heart. Mahabaging Diyos. Kinahabagan ang lahat ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang grasya. At ang kanyang grasya ay hindi disgrasya. Ito ay grasya na mula sa Diyos. Ito ay ang ating Panginoon Jesus. Sabihin ang Diyos. Sabihin po natin ang Panginoon. Sabihin mo, grace. Grace. Pag sinabing grasya, pagpapala. Amen. Biyaya. For God so loved the world, di ba? The heart of the Bible. John 3:16, di ba? The heart of the Bible, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. And whosoever believe on Him should not perish, but have an everlasting life. That is God's grace. Amen. That is the grace of God. Amen po ba? Amen. Yan ang grasya ng Diyos. Kaya kayo'y wala na sa disgrasya. Lagi kayong under the grace of God. Amen. Ang mga taong outside the grace of God, yung hindi tumatanggap kay Kristo, they are always in disgrace. Disgrasya. Mapahalit ang disgrace. Disgrasya. Kaya may mga babae nagiging disgrasya dahil nakalimot, wala ang Panginoon sa kanya. Kasi ang totoong na kay Kristo, hindi ka makakalimot sa kanya. So, excuse me doon sa mga nag-disgrasya dati. Salamat naman ngayon sapagat nakilala niyo ang Panginoon. You are now under the grace. Amen. Sino sa inyo ang lahat ay nasa under the grace of God? It is Jesus. So, outside the grace of God, you are in disgrace. Lagi kang nasa disgrasya. Kaya ang sasabihin sa inyo mga taong nasa sa disgrasya, outside the grace of God, ang lagi sasabihin sa iyo, ingat ka ha. Pag-aalis, ingat ka ha. Ingat ka. Pero yung under the grace of God, ang sasabihin ng mga anak ng Diyos, God bless you. Samahan ka ng Diyos. Kaya pag ang buong bibig mo, ingat ka, ay baka you are in disgrace. Outside the grace of God. So naunawakan niyo po ba? Sino na unawa? Answer prayer. So, how it is possible for God to save sinners in the person of Jesus Christ? So, naunawakan po natin, at pinapakita ng Bible na ito, itong ating binasa, na napakahalaga po ng grace. Napakahalaga. Sinasabi ng Bible that we understand that somehow Christ took our place on the cross. Tayo dapat yung nakapako. Tayo dapat yung pinako sa krus. But Jesus took our place. Siya ang lumagay doon sa krus na yun. Kaya, it is a grace for all of us. Amen po ba? Amen po ba? But how such a substitution possible? Sabi po ng verse 12, pakinggan niyo yung ating binabasa. Sabi ng Bible, therefore just as a sin, kasalanan, remember sin has power. If you are not yet saved, because salvation is you are saved in the power of sin, and you are saved in the presence of sin, then the third, you are saved in the penalty of sin. You are saved. Ligtas ka. Amen. Alam ka kayo na naman. Ibig sabihin po, ang kasalanan ay may kapangyarihan. Kaya kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, lagi kang ginagambala ng kasalanan at ikaw ay talunan. Dahil ang tunay na niligtas ni
Kristo, you are under the grace, you are saved in the power of sin, you are saved in the presence of sin, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala, and you are saved in the penalty of sin, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Spiritual, ibig sabihin pagkaputol na relasyon sa Diyos, lagi kang hiwalay kay Kristo, wala kang perfect relationship with Christ, at physical death. Ang kamatayan po physical ay hindi po mula sa Diyos. That is only the consequences of our sin. Dahil lahat ay nagkasala, sabi dito sa ating binasa, because all sin. Lahat nagkasala. Yun din sinabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short from the glory of God. Nawalay tayo sa kalwalhatian ng Diyos. And the consequence of all sins, yun po, kamatayan. Kaya tayo namamatay. Kung hindi tayo nagkasala, we are eternal like God. Because we are created according to the image of God. Kawagis tayo ng Diyos, dapat hindi tayo namatay. At hindi tayo mamamatay, we are eternal. The plan and perfect plan of God was disrupted when sin entered through one man, and that is Adam. Sabi dito ng Bible. Therefore, just as sin entered the world through one man. At tinutukoy na one man niya si Adam. And then through sin, kamatayan, naputol ang relasyon sa Diyos. Disobedience po ang kasalanan ginawa ni Adam. At yun din yung kalimitan na gagawa ng tao ngayon, pagsuway. So sabi ng Bible, and in this way, death come to all men because all sin. So, pumasok ang kamatayan. At yun ay kumalat sa lahat ng tao sa pamamagitan ni Adan. Kung makasaya nyo sa Genesis, makita nyo, sinumpa ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva. Sabi rito, dahil doon sa kasalanan yun, curse, ang bunga ng sumpa, sabi ron, mga kapatid, ano sabi ron? And in this way, death came to all men. Damay-damay lahat. At ganyan ang kasalanan. Kapag ikaw ay nagkakasala, buong sambahayan mo, damay-damay. Kaya hindi kayo lumalaya minsan sa kung ano-anong mga gawa ng kaaway. It's because we are continuous to do sin. Kaya ano sabi ng Bible? Kung papasilip po natin in verse 12, the repetition of the little word one, it is used 11 times. Kung babasahin po natin ang buong chapter na ito, 11 times na sinabi yung one man. 11 times po. So, kung titignan po natin ang susi, the key idea here is our identification. Our identification about Adam and with one man, Jesus Christ. Saan kaya tayo doon? Saan kaya tayo doon? Sabi po ng verse 14, pakinggan niyo po, verse 14, nevertheless, death reigned from the time of Adam. Sa panahon ni Adan, naghari ang kamatayan. Naghari ang kamatayan. Sabi ron, nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses. Even over those who did not sin, kahit na raw yung hindi nagkasala, ay nadamay by breaking a command, as did Adam, who was a pattern of the one to come. Sa pamamagitan ni Adan na nagtuksot ng kasala. Now, kung titignan po natin sa verse 14, no, the
reign. Yung paghahari, reign, which is used 5 times naman po yun. Pag ang mga salita ay paulit-ulit na maraming beses, it is very important to understand. Kailangan unawain natin mabuti. Kung yung little word na one ay 11 times, yung word naman na rain ay 5 times, mga kapatid, makikita po natin sa pagkakasulat ni St. Paul, nakita po ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma na may tinutukoy na 2 tao. At ang tao tinutukoy doon is about Adam and Christ, each of them reigning over a kingdom. May kanya-kanyang kaharian. Nang likhain ng Diyos si Adan at Eva, ibinigay ng Diyos ang kaharian. At siya ang makapagbibigay ng lahat ng pangalan ng mga hayop, lahat ng pangalan ng kung ano-anong mga nilikha ng Diyos. Pero yun ay nasirang lahat. Dahil sa power of sin, and that power of sin is yung pagsuway, disobedience. So, kung sa verse 15, pagdating po ng verse 15, sabi ng Bible, but the gift is not like the trespass. Trespass, yung pagkakasala. Ha? But the gift is not like the trespass, pagkakasala, for if the many die by the trespass of the one man, yung pagkakasala ni Adan, ha? How much more? Remember the word, how much more? The word how much more is repeated in this verse, in this chapter, repeated 5 times. 5 beses. Mga kapatid. So, napakalaga po. This means that, sabi mo, kung titignan niyo po sa verse 15, how much more? Sabi ron, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, ang tinutukoy si Kristo, Jesus Christ, overflow to the many. Kung si Adan, ang naging dahilan ng kamatayan ng lahat ng tao dahil siya ang nagkasalang una, nadamay tayo sa sumpa ng Diyos, ito naman aniya si Kristo na nagbigay ng grasya sa atin, ang siyang nagbigay ng buhay sa ating lahat na nananalig sa Kanya. Amen? Ayun po ang napakahalaga, mga kapatid. This means that in Jesus Christ we have gained much more than we ever lost in Adam. Yung nawala natin lahat nang tayo ay mapaalipin ng kasalanan ni Adan ginawa ay grabe. Sabi nun ay, sabi ko sa verse 15, ang sabi niya, God's grace and the gift that came by the grace of the one man Jesus Christ overflow, hallelujah, overflowing grace of God for all of us. Grabe, parang yung palakpakan yung overflowing grace. Amen! Ngayon, tanong ay, saan kaya tayo nabibilang dito? Kay Kristo na nga kaya o kay Adam pa rin? Marami pong tumanggap kay Kristo pero patuloy nagkakasala. Sabi nga ng Bible, at least man lang sana, kung tayo may magkasala, yung hindi napuputol ang relasyon natin sa Diyos. Sabi ng 1 John 5, may kasalanan, hindi napuputol ang relasyon sa Diyos. Ang tawag sa ating Katoliko ay venial sin at mortal sin. O cardinal sin. Pag sinabi kong cardinal, malaking kasalanan. Kaya nga tinawag cardinal. It means big sin. Malaki na kasalanan. So, may kita po natin yan sa 1 John 5, nakasulat po yun doon. May kasalanan na hindi napuputol ang relasyon
At yun daw, kailangan i-pray, i-pray, i-pray. Eh pero may kasalanan kanya na napuputol, namamatay ang relasyon mo sa Panginoon, hindi kailangan i-pray. Useless lang ang pananalangin. Kung ang kasalanan ng tao ay naputol ng relasyon sa Diyos, kung ikaw ay buhay pa, ikaw mismo ang lumapit sa Diyos at ikaw ang humingi ng tawad sa Diyos. Amen? At kung ikaw naman ay namatay na, ay wala nang kwenta yung pananalangin sa iyo. Mapwera na lang ko ang kasalanan mo, namatay ka, na hindi naputol ang relasyon mo, may power pa rin mo. Prayer mo. Dahil it's purify the soul of man. Pero, kung ang kasalanan ay putol ang relasyon, hindi nakapagsisi, abay diretso sa impyerno yun. Di ba yung brother nagpapakasakali na lang tayo minsan dahil doon. Pumihip siguro. Kaya yung ating mga prayer, padasal sa mga patay, yun ay kung ang namatay natin ay nakapagsisi kasi hindi makakapasok sa langit ang isang taong may pahidungis. And through prayer, basahin ko sa inyo, 1 John 5. Sabi ng 1 John 5, verse 13 following, listen to me. I write this thing to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. You must know that you have eternal life. Naghahanap tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ating mamahal sa buhay. Kaya kahit patay na ating pinagdadasal. Mahina. So, this is the confidence we have in approaching God. Tuloy yung paglapit natin sa Diyos. Approaching God, it means through prayer. That if we ask anything according to His will. Remember, prayer must always according to His will. When you pray, that if your prayer is not according to the will of God, your prayer is not answered. Ang panalangin mo hindi tutugunin kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iyong prayer. But ang prayer mo, Lord, Lord, nawa po ako ay magustuhan ng driver, ay nag-asawa ka na. Hindi pwede yun. May asawa ka na eh. That the will of God. Kung may asawa ka na, oy, manahimik ka na. Kung may asawa ka na, pag tinutukso ka sa mga demonyo ka, wala kang makalala sa akin. Dapat sapagat mas malaki ang Panginoong nasa sa akin. Rebuke the devil and he will take from you. Hindi yung sasakayin mo si Satan, hindi parang si Adan. Nagdadala ng lahat ng kamatayan ng tao. Gusto mong madama yung pamilya mo ng sumpa, kamatayang espiritual, kamatayang pisikal. Sige, go. Sige, magmamala kayo ng driver. Ay, kaya lagi kong nababanggit yun, no? Kasi nalilibig ng Panginoon. Kasi daw yung mga katulong, mga nagtatrabaho sa manunukso yung driver. Hindi lang yung naiiwan doon sa bahay. Naahawa naman yung katulong, binigyan ng mali siya ng driver, inaabotan ng pagkain, pagkatapos yung akala namin may gusto na. Hanggang sa malulong. So this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Narinig niya tayo. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Kung ano yung ating hinihingi, according to the will of God, dinidinig niya. Kaya yung manalangin ko kanina, lahat ng mga wala pang asawa kanina may birthday at yung winelcome, answered prayer
if anyone sees his brother commit a sin, gumagawa ng kasalanan, that does not lead to death. Hindi anya hahantong yung kasalanan ginagawa sa kamatayang espiritual. Ibig sabihin, hindi napuputol yung relasyon sa Diyos. Alam niyo po yung kasalanan, hindi napuputol ang relasyon sa Diyos. Lahat ng hindi kabilang doon sa Ten Commandments at lahat ng hindi nakabibilang doon sa Galatians 5:19. Nasa Galatians 5:19, pag tayo gumagawa nun, kamatayang espiritual. Pati yung Ten Commandments, 10 utos ng Diyos, yung mga suwain sa magulang, grabe yan. Basahin po ang Ten Commandments of God. 10 utos ng Diyos. Exodus 20 yun, nandun. 10 utos ng Diyos. Exodus 20. At Galatians 5:19. Sabi sa Galatians 5:19, hindi magkakailangan mga gawa ng laman, pangangalo niya, kalimalimal na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, kampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang tapos na pagsasaya, at pagkakalaan ng ito. Sabi sa verse 20, pinapadaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. So, hindi makakapasok sa langit pag namatay. Impyerno. Sipin mo, pa ikaw pala kahit yung galit, di ba? Kaya ko memorize yun kasi tinatandaan ko. Ayaw ko mapunta ng impyerno. Gusto ko laging under the grace. Ayaw kong sundan si Adan. Gusto kong sundan yung other kingdom, which is Jesus Christ, the grace of God. Well, dito muna, tuloy natin. So, verse 16 and verse 5, if anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray. So, ipanalangin. He should pray and God will give him life. Bibigyan siya ng buhay. If I repair, sabi dito, I repair to those whose sin does not lead to death. Ang tinutukoy pa niya rito, yung mga kasalanan na hindi napuputol ang relasyon sa Diyos, hindi namamatay ang spiritual na buhay. There is a sin, pakinggan niyo, there is a sin that leads to death. I am not saying that he should pray about that. Hindi ko sinasabing ipanalangin niyo yun. Bakit? Walang kasunod yun. Kung buhay ka pa, ikaw mismo ang manalangin sa Diyos. At ikaw ang tumanggap kay Kristo. Kaso kung patay na, dahil walang pagtanggap kay Lord, kahit ano pang pag-pray mo, sa patay ng ganon, nagbabakasakali ka na lang para makonsuelo, para naman hindi ka hindi mo pagdamutan at hindi masaktan sa kapaluban ng tao sa iyo. So, sabi no, there is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. Pakinggan mo verse 17. Hindi na kahulugan, pwede ka na magkasala kung hindi man yung, kung kasalanan man yun, ay hindi na puputol na relasyon, ay hindi na kahulugan, pwede ka na magpatuloy dun sa kasalanan yun. Sabi ng verse 17, all wrongdoing is sin. Lahat ng maling ginagawa ay kasalanan. And there is sin that does not lead to death. Dahil yung ang sinasabi ng simbahan natin Katoliko, mortal sin at venial sin. Lahat ng ating aral sa Katoliko nasusulat. At kung hindi pa rin ba nasusulat, yun ay tinatawag na revelation. That is God's revelation, o yung tinatawag na it is a dogmatic constitution of the church. Because the church has authority that God gave through Saint Peter. Ang hina. So, napakalaga po mga kapatid na sinasabi ng Bible. So, in
contrast, sabi rito, in short, brothers and sisters, there is a contrast of Adam and Christ. May contrast. Ano ba ibig sabihin ng contrast? Laban. So, may laban. Kung sa ano, may contrast. Naglalabanan kung sa ano, kanino ka? Sasabihin mo naman, alin. Sasabihin mo gano'n, kung bata ka, saan kaya niya ako? Saan kaya niya ako dito? Ako dito. Tapos kukuha ng bulak-bulak. So, may grupong contrast kay Adam and Christ. And Adam was given dominion over the whole creation. Binigyan ng Diyos ng dominion si Adam over all creation, but he sinned and lost that kingdom. Binaniwala ng mag-asawang Adan. Mga kapatid. Because of Adam's sin, all mankind is under condemnation and death. Condemnation, yung paghatol. At kamatayan. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 12, yung binasa natin kanina, at sabi ng verse 17, for if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, and that is Jesus Christ. Palakpak po yung palakpak mo. Jesus Christ came as the king over a new creation. If there was an old creation, and that is in dominion of Adam. Adam was given dominion over the old creation. The old creation, yung po yung pinagharian ni Adan, na binigyan ng authority ng Diyos, pero yung authority yun, binaliwala. Tulad natin ngayon, when you receive Christ Jesus, you have the authority. God gave you that authority because Jesus Christ is our authority. Ay, hina. Kaya nga, in the name of Jesus, you can cast out demons. That is your authority. Because you are Christian. Alam nga naman, hindi ka Christian, sa mo, ikaw ay Christian. Baka naman yung tiyan ang laging iniisip, Christian. Kung nakatapang laging Christian, hindi talaga Christian. Yung Christian, yung laging overtime, trabaho dito, trabaho doon, walang inisip kundi ang ilalaman sa tiyan. Ang tawag doon ay Christian. Walang time sa Lord. Walang time para sa Panginoon. Hindi mahalaga sa Allah ang Biblia, hindi mahalaga sa Allah ang salita ng Diyos. Walang kwenta. Dahil ang mas mahalaga sa kanila, yung kanilang sweldo, yung kanilang trabaho. Pero pag nagkasakit na, namatay na stroke, kailan tatawag sa Diyos? Pagkikilig-kilig na? Kapag na-stroke na, kapag nagkasakit na, saka magkikilanin ng Diyos? Naku kapatid, ilagay mo sa puso mo yung vision ng Diyos sa iyo. Because we are called, and that vision was born into your, naipanganak, it was born into your life, and that's become your life purpose. Yung purpose ng buhay mo. Ipagpatuloy mo yung purpose ng buhay mo. At yung pumalakpak na yung answered prayer. So Jesus Christ came as the king over a new creation. Satan, Adam was given dominion in all creation. Kaya yung mga tao laging naghahari, lumang buhay. Si Adan ang naghahari sa iyo. Si Adan pinalipin ni Satanas. Yun ang pinakinggan niya. Nung sabihin ni Satanas, kainin niyo ang bukas na yan. Ginainggan niya. Pagsuway sa Diyos. Kaya mga tao ang laging umiiral sa kanila, lumang buhay. Ang umiiral sa kanila yung udyok ni Satanas na napaalipin si Adan at si Eva. Pero sa new creation, sabi ng Bible, Jesus Christ came
as the king over a new creation. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Wala na yung old creation sa'yo. The old has gone and the new has come. That new is the new one, which is the Lord Jesus Christ. He came from heaven to earth. Because I am son of God. Or child of God. Kasi sa Bible kasi, laging son ang tinutukoy doon, hindi binibilang ang babae. Tingnan nyo. Have you noticed, mga kapatid? Ang talagang nagkasala si Eva. Pero hindi si Eva ang sinabi, si Adan lagi. Pero, pagkawasahin ng kasaysayan sa Genesis, ang unang-unang nagkasala, babae. Ang babae ang madalas natatangay ng tukso. Kaming mga lalaki, natawag. Basahin niyo po sa Genesis. Basahin niyo po. Tingnan niyo. Talagang babae na tukso. Nung natukso na, binigyan ni Eva si Adan. Ayaw talaga ni Adan kumain eh. Yan ang palaban ng babae. Tataklokin kami. Kumain ka! Kumain ka! Iwan ka! Pagkalo kayo sa asawa nyo, taglalin nyo ang espiritu na inilagay ng demonyo sa puso ni Eva. At tinatawag ko ang asawa nyo. Sasabihin nyo, kumain ka! Hindi kumain! Iwan ka! Pero dito sa asawa ko, ano ginawa ko? Iwanan mo. Alas sa balutan ng minsan, may bahay ko. Sige ko sa isip-isip. Aalis na yan. Kaya ako lang kayo doon. Ikaw mo siya. Maya-mayaman, makita ko nasa tabi ko lang. Hindi ko alam kung umalis siya sa akin. Mahal ka nun, Brother J.R., hindi kayo alam nun. So, by obedience ni Cristo sa cross, mga kapatid, He brought in righteousness and justification. Justification, yung pinawalang sala tayo. We are justified because of being obedient of our Lord Jesus Christ. Doon sa krus. Sabi naman sa Philippians chapter 2, sinasabi doon sa Philippians chapter 2 verse 8 na hanggang
sa kamatayan sa krus, ay kinakap niya yun. Ha? I-obey. Naging obedient siya. Pero itong, yung contrast na sinasabi ko, tinanong, kung si Adam ay disobedient, si Kristo i-obey. Obedient siya. Kahit anong mangyari, sumunod ang Panginoon. Sumunod siya, hindi siya sumuway. At yun ang dapat sa akin. Kaya makita niyo yung contrast doon po sa chapter na yan, mga kapatid. So, he wrote in righteousness. Nagiging matuwid ang tao. Pinawalang sala ang tao. Because Christ not only undid all the damage that Adam's sin impacted by his accomplish. Hindi po, mga kapatid, lahat ng ginawa ni Kristo dito sa lupa nang siya'y bumaba mula sa langit hanggang sa krus ng Kalbaryo. Pagdating sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya tayo sa pamagitan ng kanyang buhay at ng kanyang dugo hanggang sa kamatayan sa ilalim ng lupa. After 3 days, siya'y muling nabuhay at ay pinaghahanda ng mamitirhan sa langit. At ang sabi ng John 14 verse 1, kaya sabi naman, huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, di kayo ni Kristo. Dalawang pananaligan natin, sabi, manalig kayo sa Diyos, ang binudo ko yung Ama. At manalig din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sapagkat sa bahay ng aking Ama niya ay maraming silid. At kung magkagayon, ipaghahanda ko kayo niya doon ng matitirhan. Sipin mo, kung iswatan ka ngayon, wag kang mag-alala, may mansyon ka sa langit. Ang mga anak ng Diyos, naiwanan si Adan at tumanggi kay Kristo, tinanggap si Kristo. Mga kapatid, kung tayo may mahirap dito sa lupa, iswater man tayo, darating ang panahon, mansyon ang dito sa natin. Sa mansyon ng Ama. At kung naipaghanda ko na kayo kanya ng matitirhan, babalik ako. Sinigurado ni Jesus na siya'y babalik. Ngayon, kaya siguraduhin nyo ngayon ang iyong yung contrast na yun. Saan ka ayakang gabayon? Ikaw ba ay patuloy nagkakasala? Ikaw ba ay tulad ni Adan na patuloy na sumusuway sa Diyos? O ikaw na si Kristo na laging masunurin sa Diyos? Ngayon, kung ikaw ay kay Kristo, lagi kang masunurin sa Diyos. Ikaw yung isa. Kasama ka sa babalikan ng Panginoon sa kanyang kasal. Mahirap. Nakakawala ko masakit. Baka ito'y tumigil ah. Alas 2 Gs sa akin. 15. Ito yung drive, kasi ito solar. Hindi yung kahit sa solar po ito eh. Walang baterya eh. Talaga, accurate sa buong mundo. Ang oras, pare-parehas. Yung iba-ibang oras kasi iba-iba ang larangan. Iba yung oras ng site ko, iba yung piso ba yun? Iba-iba eh. Kasi ang naglalagay ng oras, yung tao. Pag sa solar, yung mundo. Kung sumusunod. O diba? Okay. So, sabi ng Bible, sabi ng Bible, si Kristo, He accomplished much more by making us the very sons of God. Much more. The word much more, sinabi kanina, ilang beses sinabi yung much more. Higit, mas matindi, much more ang ginawa ni Kristo. Kaya dapat kay Kristo ka na. Hindi ka na kay Kristi. Hindi ka na kay Kristo pa. Ikaw ay kay Kristo na. Amen? Hindi yung kapag silabing si Kristo pero yun yung driver. Kung naman katagay, hindi ka na kay Kristi, kay Kristo ka na. Para ipagpatuloy yung vision. And that vision na pinanganak sa puso mo, naging life purpose.
purpose mo, yun ang sundin mo. Yun ang sundin mo. At pag yun ang sinunod mo, nakatitiyak ka sa pangako ng Diyos, ang buhay na hahantong sa langit. Piliin ng Diyos. So sabi ng Daniel 12, dahil mo na Panginoon, He accomplished much more by making us the very sons of God. John 1:12, sino mang narin tumanggap kay Kristo ay binigyan sila lamang ang binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Kaya naman hindi tumatanggap kay Kristo, hindi sila kabilang sa anak ng Diyos. Hindi sila kapamilya, hindi sila kapuso, hindi sila kabarkada, hindi sila kapatid, hindi sila kundi sila ay hindi sila channel 7, channel 2, channel 84, channel 5, ha? Reason pa, hindi sila prayer partner. Channel 35, ang channel ni El Shaddai. Amen? Eh, bakit lang palang makapanood na sa sarili natin channel 35. Mga kapatid. So, yung so mga kapatid, mahalaga, maging kapamilya ka. At maging kapuso ka ni Jesus. Kabarkada ka ni Jesus. Sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tuturing na kaaway. Ituturing ko na kayong kaibigan. Mga kaibigan, channel 24 sa Pilipinas. At pagdating nyo sa nung nagsalo-salo na sila. Sa Last Supper, abay pinunin ng Panginoon, sila'y magkakapatid. Channel 5 na. At pero pagdating sa Book of Revelation, ano sabi ng Panginoon? Pray one another. Maging ka-prayer partner. Channel 35. Sana kayo lahat ay maging ka-prayer partner. Sabihin ko sa ito. So let's examine the contrast of Adam and Jesus Christ. Sabi ni Paul, mga kapatid, gives between Adam and Jesus Christ, between Adam's sin and Christ's act of obedience on the cross. Sabi ng unang mahirap po natin, Adam's offense in contrast with Christ's free gift. Sabi ng verse 15, ito ang sabi ng verse 15, but the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass, maraming namatay sa kasalanan yun, of the one man, si Adan, how much more did God's grace, the gift that came by the grace of the one man, and that is Jesus Christ, overflowing ang biyaya na binigay ng Panginoon. Number 2, contrast, sabi ng Bible, mga kapatid, kung si Adan ay sumuhay, si Kristo ay sumunod. Number 2, the effect of Adam's sin is contrasted with the effect of Christ's obedience. Sabi ng verse 16, mga kapatid, again, the gift of God is not like the result of the one man's sin. Sabi nun, the gift of God is not like the result of one man's sin. Yung ginawa ni Adan, the judgment followed one sin and brought condemnation. Yun ang bunga ng ginawa ni Adan. Judgment, susunod, sabi nun, condemnation. But the gift followed many trespasses and brought justification. Samantalaan niya ang ginawa ni Kristo sa pag-ako niya ng lahat ng kasalanan ng tao ay pagpapawalang sala sa lahat ng nangyari sa kanya. Ang hina. At ang pangatlo, yung word na reign, the two reign are contrasted. Sabi number 17, yung paghahari. For if by the trespass of the one man death, si Adan, reign through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of the grace of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kaya, kung ang tulog ni Adan sa kanyang ginawa, mga kapatid kay Kristo, ang sabi doon ay kasalanan, kamatayan, ang tulog ni Kristo ay abundant provision of grace and gift of righteousness. Sabihin na ang naghahari sa buhay natin. And finally, ang buong kagalan
finally, the two, one up. Yung mga ginawa. Ginawa ni Adan, ginawa ni Jesus, are contrasted. Sabi ko ng verse 18 and 19, consequently, this is the result of one trespass was condemnation. Yung ginawa ni Adan, condemnation. For all men. So also the result of one act of righteousness. Kung condemnation, kahatulan, pagkondina, ang ginawa na resulta ng ginawa ni Adan, ang ginawa ni Kristo sa karon, mga kapatid, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. Pagpapawalang sala na nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa lahat ng lalaki. At ang sabi ng verse 19, for just as through the disobedience of the one man, si Adan, the many were made sinner, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Napipili niyo na kung saan talaga kayo kakampi at mananatili. So, sa ginawa ni Kristo, manatili tayo. At pinakahuli, sabi the law, batas, at grasya are contrasted. Verse 20 to 21. The law was added so that the trespass might increase. Isipin mo, ang kasalanan ay lalong lumala dahil sa batas. Oo nga naman, kung walang batas, ay walang magkakasala. Dahil walang susuwayin tayo. Kaya sabi ng Bible, the law was added so that the trespass might increase. But where sin increase, kung saan dumadami ang kasalanan, nag-increase ang kasalanan sa Lord, grace increase all the more. So that just as sin reigned, kung paano ang kasalanan ay naghari in death, sa kamatayan, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen. Purihin si Jesus. Kaya kung mananatili ka kay Adan sa old life, mananatili ka kay Adan, kamatayan sa impyerno. Pero kung mananatili ka kay Kristo, the new creation, mapupunta ka sa kanyang pinangako. Kaya ano sabi ng Panginoon ay sa Bible, Ephesians chapter 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob, means grace. Kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Kaya kanya wala tayong dapat ipagmalaki. Hindi mo pwedeng sabihin na ang kaligtasan mo ikaw ang gumawa. Ang mabuting gawa ay bunga ng iyong kaligtasan. Dahil kung nakikita ang tao ligtas sa paggawa ng mabuti. Kapag ang tao sinasabing siya ligtas, pero patuloy na kasalanan ang ginagawa, nasa old creation pa rin siya sa pamagitan ni Adan. Kaya, ang tunay na ligtas, nakikita sa kanilang mabubuting gawa. Taas ang sabi niyo, Panginoon Jesus, patawarin mo po ako. At ngayong oras na ito, tulungan mo ako na mag-desisyon kung saan ako mananatili. Sa old creation o sa new creation. Tulungan mo po ako sa puso ko maghari ang nais mo. Maganap sa buhay ko ang nais mo. Yes,
dahil nakilala ka namin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait ang kaisa-isa mong anak na si Jesus. Nang dahil sa Kanya, O Diyos, kami po ay naligtas. Nang dahil sa Kanya, O Diyos, kami ay gumaling. Nang dahil sa Kanya, O Diyos, kami natutong umilig at magmahal. Kaya, Ama, patuloy mong gawin ang nararapat para sa amin. Pagpalain po ang aming mga kaisipan at puso, kasama ang aming mga kahilingan na ngayon aming tinutulog sa iyo. Inaamig po namin, O Diyos, na ang aming mga kahilingan ay answered prayer. Kasama ang aming hinaing, O Diyos, na ang mga karamdaman ay magsigaling sa ngalan ni Jesus. Tagabi natin ang kagalingan, kalakasan na tulog ni Kristo, because He is the God who heals. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak. Huwag mong hayaan, Panginoon, na matagay ang bawat isa sa mga tukso ng buhay. Sa amin, Ikaw ang mamagitan.
may selebrasyon dito. Kaya huwag niyo pong kalimtaan kung anong pinapadala ng servant leader na tatlo-tatlo representing 3 decades. Ano po? Tatlong mahalagang prayer request na ang balik nun ay 30 pagpapala. 3 wishes yung ibubulong lang natin. Magkaiba po yung wish sa prayer request. Yung prayer request, isusulat yung 3. Hindi 3 sobre. Isa lang sobre. Isusulat na 3. Okay? 3 barbecue. Bahala na kayo kung chicken, beef, or pork. Yan. Ako hindi kumakain ng pork. So yung po. Tapos, 3 kandila. Lagyan nyo na po ng lagyanan na para hindi pumatak dito. 3 kandila. Bago pumasok ang El Shaddai, sisindihan na natin yan para sa Manila. Pagkatapos po, 3 akay na bago. Bisita mo yon. Iingatan mo yon. Yun yung bunga ng iyong ministry. The fruit of your service. Inaasahan ng Diyos yun. At panghuli, pang-7, ang inyong attire is white. Dress code, puti. Kung halimbawa hindi nyo gustong puting lahat, kahit taas lang. Kung gusto nyo ayaw nyo itaas, baba lang. Kung ayaw nyo rin yan, kahit sapatos lang na isa, puti lang. Okay. Kung ayaw nyo pa rin yun, yung inyong puting buhok, okay na yun. Okay? So lahat po yan. At expect God's miracle. Pagkatapos natin ng fellowship, that is a fellowship of Foundation Day Fellowship. So kakainin na natin sa labas yung barbecue. Samahan nyo na ng sandwich. Okay? Sa Pilipinas may sandwich, Yun na ang salo-salo natin for the celebration of Foundation Day. Okay? So, tandaan niyo po yan. Okay? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Taas ang kamay and let's pray the Psalm 91. Ako'y pagtitiwala sa